Muli, magandang araw ng Panginoon. Ah, Patuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang ayusin po ang lahat ng kaguluhan sa buong mundo. Hindi po matatapos ang lahat ng kaguluhan na yan, ng patayan, ng tigmaan, ng kasamaan sa sanlibutan hanggat hindi po talaga naghahari ang ating Jesucristo. Yan po ang pakatandaan natin. So, huwag na po tayo magtataka sa panahon ngayon. It's becoming worse and worse and worse. But we are hoping for the best. Yun po ang ating Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Sa mga Pilipino na nakikinig ngayon, we ask you, kami po ay patuloy na nag-i-encourage sa bawat Pilipino na patuloy po tayong manalangin para po sa ating bansa. Katulad po ng sinasabi nga po ng isa ring pastor at isa ring abogado na pastor ang nagsasabi rin na we are facing the most dangerous situation of our nation. Ano po? Hindi po natin alam kung ano talaga ang balakin ng mga tao na nasa likod ng mga bagay na nangyayari ngayon. At we know, sasabihin ko po sa inyo ng diretsahan, we are being controlled by another power, not Satan, not hindi po yung mga kadiliman na sinasabi. They are human. Sila po ay malalakas na mga bansa na trying to control our nations and the politics sa ating bansa. So we have to pray for this, na ang Panginoon nang siyang kumilos sa ating bansa at siguro we pray na isang maitim na panalangin para sa ating bansa na saway ng Panginoon Diyos mismo ang mga kapangyarihang ito, maging tao man ito o mga espiritual, upang magamit ang ating bansa, lalo na po ang mga tunay na mga Kristiyano, iba-ibang mga iglesia ngayon, na ang ating pananampalataya ay may siwalat sa buong Asia, probably sa buong mundo, sa kasalukuyan. So, hindi po mangyayari na magagawa natin ang mga bagay ngayon habang ang ating bansa ay nakalagay sa isang balag ng alanganin. There are so many things that you don't know. Maaaring hindi ninyo alam mga nangyayari ngayon. Not because you're, mga ignorante, no. Sometimes, mostly Filipinos, wala po silang pakialam. Walang pakialam. Yun po ang problema ng mga Pilipino. Since the beginning, yun po kanilang ugali. So, ang isa pa po ay ayaw daw ng mga Pilipino ng isang kaguluhan. And yet, we have overcome 3 foreign invaders, Espanya, Amerika, at ang Japan. We survived all these 3 tyrants na dumating sa ating bansa, but very few offer their life for our freedom. At ngayon nga po, dumarating na naman po tayo sa isang sitwasyon. Are we praying for total freedom of the Philippines? So masasabi ko po, personally, it's up to the Filipino. What is the fate of the Philippines and the Filipinos? Nasa atin po yan kung ano ang kahinatnan ng ating bansa. Kung tayo po ay magwawalang bahala, nasa mga tao po yun. Pero sana po, wag po sana silang magrereklamo sa mga bagay-bagay na nangyayari kung wala po silang pakialam. So, we have to pray for our nation. We are facing, tama po yung sinasabi po ng attorney pastor na yun, we are facing a very dangerous situation sa ating bansa ngayon, kasalukuyan. So, we have to pray for that. Salamat po, Ama. Kami po ay patuloy na pagtitiwala sa iyo. Tulad po ng pangako mo sa bansang Israel, kay Jacob na yung hinirang, na yung pinili, na ipinangako mo sa kanya, na katulad ng patuloy naming tinatayo ang
mga kabanata at mga talata sa Biblia. Isaiah 41:10 up to 13. But before that, Lord, from 8 to 9, ang pangako mong yun ay sa bansang Israel kay Jacob. Na huwag mabahala, mabagabag, sapagkat ikaw ang kanyang Diyos. Ikaw ang humirang sa bansang ito ng Israel, na ngayon ay dumaranas din, Panginoon, ng isang kaguluhan, which is na hindi pinapakita sa maraming mga balita, but there are so many things na nawasak na sa bansang Israel, especially in Tel Aviv. Marami na po ang namamatay. According to the mga balita, umaabot na po ng 6,000 na kasama po yun ang mga namamatay, mga civilian at mga sundalo. Because of this, O God, at ikaw ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari sa bansang Israel. Though it is written in the Bible, in the book of Daniel, you will come, O Lord Jesus. You will come after na ang bansang Israel ay madalisay na. And we know, even the church ay kasabay nito. Kapag ka ang iglesia ay nadalisay na, ikaw ay darating. Kaya po itinataas namin sa iyo ang aming bansa. Tulad ng pangako mo kay Jacob, na itong iyong iingatan. Ng bansang Israel ay iyong hahawakan sa kanang kaway ng iyong katwiran. Na huwag kaming magalumahanan sapagkat ikaw ang aming Diyos. Yun po ang aming tinatayuan sa aming bansa ngayon, para sa aming bansa. Hawakan mo po, amang Diyos, ang aming bansa. Ayon, Panginoon, sa iyong pag-ibig, panukala para sa aming bansa. Tulungan mo po ang bawat mga iglesia na kumikilala sa aming Jesucristo bilang Panginoon at tapagligtas, na magkaisa sa panalangin. There's so many people, Lord God, na nagsasabing sila ay maka-Diyos, sila po ay namumuno sa mga simbahan, mga iglesia, and yet, taliwas ang kanilang inuugali, Panginoon, na dapat sana'y nakikita sa kanila ang isang kabanalan at katwiran, isang neutral na sitwasyon na hindi kumakampi kahit kanino, maliban sa katotohanan at katwiran. Kaya po, Ama, tinataas po namin ang aming bansa sa iyo. Hawakan mo po ito, Panginoon. Hawakan mo po ang aming bansa. Hawakan mo po, lalo na sa sitwasyon ngayon, Panginoon. Hawakan mo po ang aming bansa. Hawakan mo po ang aming bansa. Sansalain mo ang lahat ng kasamaan sa aming bansa, Panginoon. Maging ang mga pandaraya, Panginoon, ang mga korupsyon na nangyayari sa mga nakaraan ng mga araw. Tulungan mo po ang aming bansa, Panginoon, na itayo muli upang kilalanin ng aming bansa bilang isang tanging Kristiyano sa dulong silangan. Gawin mo itong makatotohanan sa puso ng bawat mga tao, lalo na sa mga tao na nasa loob ng iglesia na kumikilala sa aming Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, na may pahagi ang katotohanan sa lahat ng mga tao, na ito, Panginoon, ang kailangan na gawin ng bawat mga Kristiyano, ang ipahayag ang iyong kaharian, ang iyong mga salita sa lahat ng mga nilalang at saka na darating ang wakas. Kaya po, tulungan mo po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak at mga hinirang. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon kami ng tapang na ihayag ang katotohanan sa kabila ng kamatayan na umaharap sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang bawat mga Kristiyano, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati doon sa Africa, maging doon sa China, sa mga Kristiyano doon sa Middle East, even in Iran, O God. Tulungan mo po sila na tumayo sila at manindigan sa katotohanan ng pangalan ng aming Jesucristo upang makita ng lahat na ang iyong kabutihan ang siya pa rin mananaig sa sanlibutan ito. Salamat po, Ama, sa lahat ng iyong gagawin. Pagpalain mo po ang iyong mga salita naming pag-aaralan. Ikaw po patuloy na umantabay sa amin at magpahayag ng katotohanan ito naming babasahin at pag-aaralan
upang makita namin na hindi ito kasimpleng salita mula sa Biblia ay yung inihahayag sa mga tao. Tulungan mo po kami na ito'y maunawaan sa pamamagitan po ng iyong Banal na Espiritu. At ito'y tumimo sa aming mga puso at ito'y aming ipamuhay. Salamat po, Ama, sa iyong Banal na Espiritu na patuloy na antabay sa amin. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay nito. Sa pangalan po ng aming Pasukristo, sa iyo po namin binibigyan lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, atin na pong basahin ang ating main text. It's a very, very popular verse na sinasabi po, this is the heart of the Bible. Ano po? The heart of the Bible. In John 3:16. Pero hindi natin alam, akala natin ganun lang kasimple nang ito ay mahayag sa atin. Ang kasaysayan pong ito nating babasahin na sinabi ng ating Pasukristo. Doon po sa Kabanatang 3, talatang 16 ng Ebanghelyo po ni San Juan. The Gospel of John, chapter 3, verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talata pong ito ay since the beginning na alam na natin. Sabi nga po, kahit man lamang itong talatang ito ang memorize po natin, kahit po itong talata lang na ito, napakalawak pala. At kung ating itong susuriin mabuti, ayon sa mga ibang sinasabi ng banal na kasulatan, napakalalim pala ng inihingi ng Diyos sa talatang ito sa atin na mananampalataya. Akala natin ito ay bukang bibig ng maraming mga Kristiyano kapag tayo po ay nagsishare sa ibang mga tao. Katulad nga po ng aking nasabi sa inyo na kahit man lamang itong talatang ito ang ating sinishare sa tao at ang talatang ito ay tunay sa ating buhay, higit pa sa kabuuan ng buong kasulatan ang magagawa nito kung ipapaliwanag nating mabuti sa kanila kung ano ang John 3:16 na ito. Para kasing para ka lang nagkukot ng isang philosophy ng ibang mga filosofya. But still, kung malalaman po natin ang napakalalim na hinihingi nito, mag-iisip po tayo mabuti sa ating buhay Kristiyano. Mag-iisip po tayo mabuti. Doon po sa talatang 14, tapos po ay babasahin po tayo after ng 16, babasa pa rin po tayo ng mga ilang talata nito upang mapagunawaan natin ang kabuuan nitong John 3:16 na ito at tayo po ay pupunta sa ibang mga, I think it's only one verse na naging katumbas nito. Ano po? Mamaya ay babasahin natin. Halos parehas po sila ng talata. Tatlong verse lang po ang ating babasahin ngayon, pero sila po ay malalim ang gustong iparating sa atin nito. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, ito po ay a conversation between Jesus and Nicodemo. Ano po? Si Nicodemo po ay isang dalubhasa at leader po ng mga tagapagturo ng banal na kasulatan doon sa Israel. Siya po ay isang pariseo na katulad po ni San Pablo, St. Paul. Ang kanilang pinaka-leader ay si Nicodemo. At siya nga po lumapit sa ating Panginoon Kristo at nagpag-conversation. Pero ang ating pong babasahin after kung gusto po niyo basahin po from verse 1 ng chapter 3. So, basahin po ninyo sa inyong personal na pagbabasa. Pero yung ating babasahin ay yung pong
sa talatang 14 and the following. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, tingnan po ninyo, no? Ito po isang kasaysayan nung una ng panay po ang reklamo ng bansang Israel nang sila po ilabas ni Moses sa Ehipto. Wala na po silang ginawa kundi magreklamo pagkatapos na sila'y palayain mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ano po, iniligtas na nga sila mula sa pagkalipin at ibabalik sila sa talagang tunay na bayan nila, ang bansang Israel. Ngunit sa gitna ng kanyang ginawa ni Moses at ng Diyos sa bansang Israel, wala na po silang ginawa kundi magreklamo. So dumating na po yung punto na sa galit ng Diyos, nagpakawala po siya o nagtawag ng maraming ahas upang tuklawin ang mga reklamador na mga ito. So marami po ang namamatay dahil po ito mga high venomous mga viper. So sa takot nila, humingi sila ng tulong kay Moses. At ang sinabi ng Diyos kay Moses ay, gumawa ka ng isang ahas na tanso at ilagay mo sa isang sanga at itaas mo ito, ilagay sa gitna ng kampamento. Ang sino mang titingin sa ahas na yon, kahit matuklaw ng mga viper na ito ay hindi mamamatay. Ano po? So yung pong tanso na yon ay sumisimbolo ng kasalanan. Tandaan po natin, ang tanso ay palagi pong sumisimbolo sa tao. Human. At ang ahas na yon ay sumisimbolo po sa kasalanan ng tao. Kaya po yung ahas na yon ay parang sumisimbolo sa isang kaligtasan sa kamatayan. Kaya kung makikita po ninyo sa medical fields, yun po ang kanilang symbol sa medisina ay isang parang scepter sa gitna, tapos meron pong dalawang ahas na nakapalupot doon sa parang na yon, scepter na yon. Yun po ang sumusumbolo. It symbolize healing, but it is also symbolize a curse from God na dahil sa kanilang kakareklamo. So sino man tumingin doon sa ahas na yon ay hindi na po mamamatay sa kagat ng mga makamandag na ahas na yon. Yun po ang talagang kasaysayan. Kaya lang po, nung bandang huli, yung mga tao, sinasamba na po yung ahas na yon. Parang ginawa lang simbolo yon na ipinapakita ng Diyos na ang bansang Israel na ilabas sa Egypto ay walang ginawa kundi magreklamo ng magreklamo. At kailangan silang tumingin sa ahas na yon upang sila ay maligtas sa kamatayan. So ito po yung sinabi ng ating Pastor Kristo. At kung paano initinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Itaas ang anak ng tao. Sa anyo ng isang taong makasalanan. Sa anyo ng isang taong makasalanan. Kaya po, iniugnay ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili doon sa ahas na yon, not because Jesus is a snake. Because Jesus nasa sa inyo ng isang tao na makasalanan. Sa laman, dugo, buto. Siya po ay 100% na tao na nagmula kay Adan hanggang sa panahon niya na isinilang siya. Taglay niya ang kanyang pagiging tao. At dala niya sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging tao, ang kasalanan ng tao. Because he is a human. Ano po? Dahil siya isang tao. At kailangan itaas ang anak ng tao. The same way. After that, sinasabi doon sa verse 15, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kailangan siyang maitaas tulad ng ginawa ni Moses doon sa ahas na tanso. At kung sino yung titingin sa ahas na tanso na yon ay maliligtas sa kamatayan. The same way ang sinabi ng ating Panginoon doon sa verse 15, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po doon sa verse 16, ito po yung main verse natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Hindi mapahamak. Katulad noong mga Hudyo na ito na inilabas sa Egypto, sila'y napahamak dahil sa kanilang kakareklamo. Wala na silang ginawa, kundi magreklamo. Hamunin ng Diyos to challenge God and Moses. Yun po ang matinding galit ng Diyos sa kanila. Pagkatapos sila'y palayain sa gitna ng Ehipto na yon na sumisimbolo sa materialismo, sa kalayawan, ng isang paganismong paniniwala, hindi nila mabitaw-bitawan ang kanilang nakasanayan sa loob ng Ehipto. Kaya nga po, ang sabi, ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabagat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak. Hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Dumating ang ating Panginoon, hindi upang hatulan ng sanlibutan to condemn humanity, no. Kaya siya dumating upang iligtas nga ito. Kung titignan natin itong pinag-aaralan natin na ito, parang basic lang. No, it is not. Napakalalim po nitong kautusan na ito ng ating Panginoon na kanyang sinabi. Kung nakikita na po ninyo ngayon, mararamdaman ninyo ang pinakapuso ng John 3:16. Doon sa mga sumusunod na binabasa natin, na unti-unti nauunawaan natin ito. Hindi hahatulang maparusahan ang mga nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Tingnan po ninyo. Hindi hinahatulang maparusahan ang mga nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, tingnan po ninyo, ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan na sila. They are still alive and kicking, enjoying life in this world. And yet, because they did not accept Christ, they are already condemned. Kung ating titignan sa bagong sa kasabihan natin ngayon, they are living dead. Sila po'y mga zombie. Buhay sila, but they are already dead in the sight of God. Hindi nahatulang maparusahan ang nananampalataya sa anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Tingnan po ninyo. So, nire-represent ng Panginoong Jesucristo ang Kanyang sarili as the light. Isang ilaw. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. See that? Why they use darkness? Imbes na yung liwanag ang ating Panginoon Kristo, because their heart is dark. Sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. At hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. They don't want to accept Christ. They don't want to come to Christ. Dahil once you come to Christ, to Jesus, God will expose you. Not to condemn you.
Ibubulgar ka ng Diyos sa iyong sarili. Hindi upang ikaw hiyatulan, upang ipakita sa iyo that His love, it's much stronger than your sin. Yun ang hindi po natin nakikita. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang gawa. Ngunit ang nanamumuhay sa katotohanan na lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. A holy man, a righteous man that doing the will of God, ay wala pong takot na lumapit sa Diyos. Because he knows he was forgiven, cleansed. Kaya wala siyang takot na lumapit sa Diyos. Pero ang taong gumagawa ng kasalanan, nagtatago. Meron po ako sinerch na mga salita dito, and I want to, ipaliwanag din sa inyo itong mga bagay nito. John 3:16 na Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang nang sumampalataya sa kanya ay di mahahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pong dalawang salita dito na ginamit, but the first one na ginamit ng ating Panginoon Kristo doon sa original na pagkasulat na Griego ay agape. Agape. Gayon na lamang ang agape ng Diyos. Agape is a noun. Yun po, tinignan ko ito, ang tunay na kahulugan nito. Agape is a noun. Represent the concept of unconditional love and sacrificial love. Kaya nga po hindi tinitignan ng Diyos ang ating mga kasalanan nung tayo lumapit sa ating Panginoon Kristo. Ang tinitignan niya, yung ating pagtanggap sa kanyang bugtong na anak, sa sakripisyo na kanyang ginawa. Ang sabi po kasi ng marami, unconditional love. Siguro hindi ko masasabing unconditional sapagkat once you come to God, you have to talikuran yung dati mong pamumuhay. And that is the condition. Kasi kung unconditional, kahit na tanggapin mo si Yesu Cristo at manatili ka sa ginagawa mo, okay lang sa akin. Ganun ba yon? I don't think so. Hindi po ganun. So, sa akin, conditional pa rin. Kailangan mong talikuran ang dati mong pamumuhay. Otherwise, yung pagdanggap mo sa ating Panginoon Kristo is nothing but gusto mo lang maligtas sa kaparusahan. And yet, ayaw mong sakripisyo ang buhay mo para sa Kanya. Do you think papasok tayo sa Kanyang kaharian sa ugali nating yun? Sabi nga po nung pinost kong quote, marami sa mga tao ang gusto na maupo sa harapan ng mesa kasalo ang Panginoong Diyos. Pero ayaw nilang gumawa sa kanyang bukirin. Sabi nga po ng isang awitin na Pilita Corrales, ako ang nagtanim ang ng bayo at dagsain, ang sumalit ng maluto ay iba ang kumain. Kay palad naman ng mga tao na kumain na hindi nagpagal. Hindi nagpagod ni katiting. Is that? Yung ba yung ating pagsunod sa Panginoon? Ginawa na nga ng ating Panginoon Kristo ang lahat. Siya na nga'y nagkatawang tao upang tayo ligtas, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas. Pagkatapos, we want to enjoy heaven or the paradise na hindi man gumalaw ang ating daliri para makamit yun. Na hindi tayo nagpagod para sa Kanya. Na hindi man tayo naglingkod para sa Kanya. And yet we are expecting feast
Mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Agape, isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Iyon po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sino ang kanyang isinakripisyo? Ang kanyang bugtong na anak. At wala siyang tinitignan sa mga nakaraan natin kapag tayo po'y nakaharap na sa Kanya. Because habang tayo po'y nakaharap sa Kanya, ang nakikita niya ay yung ating harapan. At hindi siya pumupunta sa ating likuran upang tignan ang ating lumang buhay. Because once na tayo po'y nakaharap sa Diyos, lahat ng yun na nasa ating likuran na dala-dala natin, karga-garga natin sa tanang buhay natin, lahat ng yun ay malalaglag. Mawawala. Kaya nakikita tayo ng ating Panginoon sa Kristo, ng ating Panginoon Diyos mismo, has His complete, exact image of His Son. But this is a process. Meron pong proseso yan. So it is a sacrificial love. Ang conditional dahil wala siyang inihingi sa atin na anuman, malibang talikuran natin ang ating dating buhay. Ang ikalawa na ginamit, the same po sila, pero nandun po sa pagkakagamit nila. Yung pong isa dito ay agapaw. Yung pong agapaw is the action of loving in that manner. So yung agape ng ating Panginoon Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, our Lord Jesus Christ, do the agapaw. Siya po ang gumawa ng sinasabi ng Ama. Jesus put it in action, ika nga ng mga panyaga sa English. So, agape and agapaw represent a high, often nasabi, defined form of love. Kahit pag i-combine mo pa yung dalawa na yan, iisa lang ang layunin nila. Ang i-represent ang isang mataas at banal na anyo ng pag-ibig. Ganun po ang John 3:16. Akala natin ganun lang eh. God gave Jesus act. So sa ating buhay Kristiyano, we cannot give our life to God without any action. Ang gusto po kasi ng marami parang ang Diyos ay mayroong magic one no? May hawak-hawak siyang stick tapos sasabihin sa'yo, ting! So, ayan, kamukha ka ng aking anak. Maybe, maaari, but still, there is a process. Kailangan mayroong aksyon pagkatapos na tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo. Kailangan mayroong aksyon. Mayroong pagbabago sa ating buhay. Agape is described as a choice to love someone regardless of their action or merit. Tulad ng asawa ko. Excuse me, pero wala na po kasi akong ibang magamit na ilustrasyon maliban sa kanya. Yung pong narinig natin palagi na, I love you in spite of. Maging sino ka man, ang sabi po ni si Aren Cuneta.
God is not looking kung ano tayo. Ang pinitignan niya sa atin na yung pagharap natin sa Kanya. Pagka tayo humarap sa Kanya at lumapit sa Kanya, it means you are surrendering your life to Him. Hindi yung lalapit ka, Dad, pahingi po ng kotse, Dad, pahingi po ng bahay ng maganda, Dad, pahingi po ng pera, Dad. Ay ginagawa mong, though, God can do that to us, pero kailangan nating hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito ay kanyang ibibigay. Yung kailangan, needs. Not our desire, our needs. So agape is a noun. Agapao is verb or word in action. Ang Diyos ang nagbigay ng agape sa atin at ang ating Panginoon Kristo ang gumanap ng agape na yon sa atin. Meron pong dalawa kasing pag-ibig dito, dalawa lang ang babanggitin ko dito. Yung isa po ay phileo. Ang tawag po ang ibig sabihin po ng phileo, it's a kind of love, is brotherly love. Kaya nga po yung The Church of Philadelphia is a brotherly love. Phileo is brotherly love. Kung inyo po matatandaan ng sinabi ng ating Panginoon Kristo, tinanong niya nung muling mabuhay ang ating Panginoon, Pedro, do you agape me? Ganun po ang ginamit na term ng ating Panginoon, agape. Peter, do you agape me? Alam po ninyo ang sagot ni Peter, Lord, you know, Master, you know that I phileo you. Nung una po, ganun si Peter. Yung kanyang sinagot sa ating Panginoon ay a brotherly love. Not a agape love na tinatanong ng ating Panginoon, but still, naunawaan ng Panginoon yung sagot ni Peter. But in the end of the life of Peter, yung agape na yon, na agapaw, ang siyang gumanap sa kanyang buhay hanggang siya itapo sa krus ng pabaligtad. Sometimes yung mga sagot natin na parang impulsive tayo ba? But still in the end, titingnan ng Panginoon yung huling buhay natin. How can that filial love to Christ will become agape? A sacrificial love. Meron po tayong titignan dito sa 1 John 3:16. Ako nagulat po ako, meron palang 1 John 3:16. Meron talagang 3:16, John 3:16. Pero the same apostles po ang sumulat nito. John 3:16 at siya rin po ang sumulat noong 1 John 3:16. At ito po yung kanyang sinabi, Yung lang pong ilang talata lang pong aking babanggitin. Yung pong iba kayo na po ang bahalang magpasa. 1 John 3:16. Ang sabi dito, ito po yung agape and agapaw, a word in action. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yung pong ginamit dito ay agape at pagkatapos po yung agapaw. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig.
Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Dahil, paano, okay. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Hindi po pwede na we are saying we love other people, especially the brethren in Christ, without helping them. Na hindi man tayo nakikipagsimpatya sa kanilang mga kalungkutan. Kapag sila'y namatayan, hindi man tayo dumadalo. Kapag sila'y nasa ospital, hindi man tayo dumadalo. How can you say that you are in agapaw? Ang sabi po doon sa verse 17, tignan po ninyo, kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid ay nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya ay umiibig sa Diyos? How could you say that you love God and yet alam mo ang iyong kapatid sa pananampalataya or even your biological brother or sisters ay nangangailangan pero hindi mo sila tinutulungan? Masasabi mo bang iniibig mo sila? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Agape you, but I don't want that agapaw. Yun po ang problema eh. Ayaw nating ilagay sa action yung ating pag-ibig sa iba. Kaya tayo nagiging sinungaling pa rin. Demonstrating by action, not by word. Sabi ni St. John. Sacrificing our life and time for God and to save soul. Sabi, yun ang dahilan ng ating kaligtasan. Ang iligtas ang iba. Hindi dahil naligtas dahil solo na lang natin ito. No. Kaya tayo niligtas upang tayo magligtas din. Kung hindi natin ginagawa yon, bakit ka pa niligtas? Bakit ka pa pinatawad? Bakit ka pa tinawag ng Diyos? Kung hindi mo naman pala gagawin yung agape, ang agapaw sa iyong buhay. Alam po ninyo sa pangangaral ngayon, ni Benaas ngayon, ako nakikita ko, I experience this. Maging dito sa ating live streaming. Hindi ako, whenever I check those viewer doon po sa cellphone ng aking asawa, I'm just looking kung ilan ba talaga yung nag-view at nanonood dito. And that some people were responding. Nagagalak ako kapag tumataas ang bilang nila. Nalulungkot ako pag bumababa. That because proud ako sa sarili ko kapag nakikita ko maraming nanonood. No. Malayong-malayo po doon ang aking kaisipan. I just want to check out kung ang salita ba ng Diyos ay tumitimo sa mga tao. Though I don't have the right to do that kung talagang tutusin. Kaya lang po, ako'y nalulungkot whenever na I have heard somebody na they back out because they have been offended. Wag na po tayo magtataka doon. Even in the time of Christ, and even in the time of apostles,
Marami po ang tumalikod sa kanya kay Jesus. Even kung yung sanyang sariling mga kapatid, ayaw siyang tanggapin, ayaw siyang paniwalaan. So, bakit ka magtataka? Ano? Eh siya nga mismo, tinalikuran ng kanyang sariling mga kapatid. Pero ang aking paninindigan ay ganito. Please, excuse me. Pero, ito po yung aking paniniwala. Lalo na po sa panahon ngayon. Lalo na po sa panahon ngayon. Meron po ako, bago po babanggitin ito, meron po ako nabasa sa Facebook na isang puti. Napamasok daw po siya sa relihiyon sa Middle East. Sapagkat ang sabi niya, ako'y nalungkot sa kanyang sinabi, because the faith and the Bible and the belief of the Christian is worst. It is evil, ang sabi niya. Nagulat po ako, bakit sinabi nitong babaeng na ito? There's something na kanyang na-experience ba sa kanyang mga Kristiyano? Hindi sasabihin niya yung mga ganon kung wala siyang nakita. Pero nasa kanya yon. Ang ikinalungkot ko lang talaga, sapagkat yung sinabi niya, because it is worst, kahit po si Mohandas Gandhi, nagsalita rin ng ganon. I believe the God of the Christians. And I believe the Bible of the Christians. But I don't believe the Christians. Sabi po ni Mohandas Gandhi. Because hindi po niya nakita ni Mohandas Gandhi ang katotohanan ng pagiging Kristiyano sa mga Britons. Kaya nasabi yun, Mohandas Gandhi. Ang akin lang pong ikilungkot sa sinabi ng babae na yun, yung daw pong relihiyon na kanyang sinalihan ngayon, ay a religion of love. So nagulat po ang maraming mga netizen. How come you said that it is a religion of love? Bakit hindi mo tignan ang pinaggagawa ng mga relihiyon na yan na kanilang pinapatay ang kanilang mga kapwa? Because of religion. They torture people, the young and the peoples, na sumasalungot sa kanila. How can you say that their religion is a religion of love? So marami po ang nagtaka doon. Even I, nagtaka ako sa kanya. Maari sabi ko, hindi ito nagbabasa ng kasaysayan, ng history, ng mga nangyayari ngayon. Kaya niya nasabi yun. Ang kanyang tinitignan, yung kanyang nasaktan siya sa nakita niya sa mga Kristiyano. Hello? Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon Kristo, let your light shine before men that they might see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yun po ang ating tungkulin. Ang tayo po'y magliwanag sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Ito po'y sinasabi ko sa inyo, whenever you preach, pastors, kung sino man kayo dyan, huwag tayong matatakot kung sino ang masasaktan sa pagsasabi natin ng katotohanan. Huwag tayong matatakot. Kahit sino pa yung masaktan, kahit asawa mo pa yan, magulang mo ba yan, kapatid mo man yan, huwag kang matatakot kung sino yung masasaktan sa pagsasabi mo ng katotohanan. Ang isipin mo at katakutan ay kung sino ang mapapahamak kung tayo'y mananahimik na lang sa gitna ng nakikita nating kasalanan. Yun ang pananagutan natin sa Diyos. Yung pananahimik natin sa gitna ng kasalanan. Yung pananahimik natin sa gitna ng karumaldumal na nangyayari sa ating kapaligiran. Because we don't want to offend people. And yet we are offending God. Kailangan nating ipakita sa kanila ang ating pag-ibig. But we have to rebuke them. Sabi nga po, di ba? Open rebuke is better than secret love.
Nakakatakot po ngayon sa huling panahon na ito. Kaya po ako, I am preparing myself even in those last days. Sinabi ng ating Panginoon, kakalaban ninyo sa pagdating kong ito, sabi niya, ako'y magdadala ng kapayapaan. Hindi, sabi niya. Ang mga tao ay maglalaban-laban. Anak laban sa ama. Ama laban sa anak. Dahil sa pag-ibig ng marami, ang kanyang mismong sariling ama o kanyang sariling laman ay kanyang susuplong sa may kapangyarihan upang siya'y dakpin dahil sa kanyang pananampalataya. Huwag na po tayo magtataka. Kung darating ang panahon, mismong anak natin, mismong mga kapatid natin, mismong mga magulang natin, mismong mga asawa natin, mismong mga manugang natin, ang magsusuplong sa atin sa may kapangyarihan upang tayo parusahan. But still, we don't have to fear that. We don't have to fear that. We know, as long as we are doing what is right, no fear, no surrender. Marami na po mga binabasa, mga kasaysayan ng mga Kristiyano na dahil sa kanilang pananampalataya ay talagang hindi natakot. Napakarami. Kung babanggitin po natin sila. William Tyndale, John Huss, Wycliffe, sino pa yung mga sinunog ng buhay dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos at paghahayag ng kasulatan, ng banal na kasulatan. Katotohanan ng tunay na nasusulat dito. They have been tortured, burned alive. Pero hindi sila sumuko. Because they know, walang ibang magsasabi ng katotohanan maliban sila na hinirang ng Diyos. Now, if you are really hinirang ng Diyos, hindi natin ititipon ang ating mabibig sa gitna ng kasalanan. Hahayag natin ang nangyayaring karumal-dumal because of love to them. Because of our love to them. Bilang panghuli po, babasahin po natin Romans chapter 8. Tignan po ninyo. Ang ating binabasa, di ba? John 3:16. For God so loved the world. Ulitin ko. For God so agape the world that He gave His only begotten Son, so whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ibinigay na po ng Diyos Ama ang lahat-lahat sa atin. All we have to do is accept it and live with it. Tanggapin ito at mamuhay tayo dito. Romans chapter 8 verse 28, tuloy-tuloy po ako hanggang 29 bilang pagtatapos po natin pansamantala. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala. Sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't malapay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y tinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag, ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang Kanyang anak, tignan po natin ito. Kayo pong nagdududa sa Diyos, ano po? Sa inyong pangangailangan, sa inyong mga problema, sa inyong mga buhay, sa inyong hinaharap sa araw-araw, sa mga problema natin sa bansa, sa mga problema natin na nakikita ng sanlibutan. Ang sabi ito, kung naipagkaloob niya sa atin ang Kanyang mga anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang Kanyang anak?
Sino ang maharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino nga ba ang hatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Lord, ano po yun? Ninenervyos tayo kapag tayo maharap sa Diyos. How can He judge us? Sabi nga po, samantalang siya ang namatay na para sa atin. Ang tanging inihiling lang niya ay to do His will. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, if you really love me, you will do my commandment. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang taba? Hindi! Sabi po sa verse 37, ang lahat ng ito'y kaya-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Now, this battle is not ours. Meron tayong Diyos na kasama natin sa pakikibaka. Kung anong gusto niyo itawag dyan, kung pakikibaka o pakikidamulag na sinasabi. Bahala na po kayo, basta't ang alam ko, tayo'y nakikibaka sa buhay na ito, even into our own self. Ang lahat ng ito'y kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kung iyon ang palagi nating tinatandaan, sapagat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasan, ang kalaliman o alingmang nilalang ay hindi makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Then why fear? Why worry? If God has already given the ultimate gift, ika nga, kung ibinigay na ng Diyos sa atin ang pinakasukdulang regalo, walang iba kundi ang kanyang anak, He will surely answer prayers for daily needs and spiritual growth. Amen. Amen. Yun po ang palagi natin tatandaan. John 3:16, God so loved the world, He loved us. Amen. Ibinigay na niya ang pinakasukdulang regalo na pwede niyang ibigay sa atin. And now, ang kailangan lang natin ay magtiwala ng lubusan sa Kanya na pakikinggan at bibigyan niya ng katugunan ang ating mga panalangin sa ating araw-araw na pangangailangan at sa ating araw-araw na paglago sa Kanya. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumukot madalangin. Yes, Lord. Jesus. Salamat po, dakilang Ama, sa minsan pa ng pagpapalakas ng loob mo sa amin. Kami, Panginoon, ay lalo pang magsumigasig patungo sa iyo. We know, Lord God, the world is facing uncertainty, maging ang aming bansa. Ganun pa man, Panginoon, nilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming bansa, ang lahat ng pamunuan. Kayo po ang gumawa ng lahat ng bagay sa ikabubuti ng iglesia dito sa aming bansa. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Yes. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu ay malayang kumilos sa aming mga puso. Bigyan kami ng kapangyarihan upang buksan namin ang aming mga bibig upang magsalita ng katotohanan sa gitna ng kasinungalingan ng sanlibutan ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magliwanag, na maliwanag upang makita kanila sa amin.
Yes, Lord. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong walang hanggang pangunawa sa amin, sa pagtsatsaga mo sa amin. Yes, Lord. Hindi mo kami hiwan, ipababayaan. Lord God, hawakan mo kami sa kanan ng iyong katwiran hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Gayon po ang panalangin namin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, nanonood, at sa mga manonood pa at makikinig sa mga panahon pang dumarating. Lord God, help them. Help them. Help them. Buksan nila ng malawak ang kanilang pangunawa at ang kanilang mga espiritu sa iyong mga salita. Your words are not intended, O God, to destroy us or to condemn us. Ipinadala mo ang iyong salita, ang aming Pasko Kristo, upang ipakita sa amin bilang tao kung ano ang tunay na pagsunod sa iyo. Pagmamalasakit at pagsasakripisyo ng sariling buhay alang-alang sa kaligtasan ng marami. Tulungan mo kami, Ama, na ito'y aming mais sa katuparan bilang pagkatawag mo sa amin. Wala kaming ibang maibabayad malibang ang aming buhay naming ipagkakaloob sa iyo at sa aming kapwa-tao. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang pag-ibig, yung walang hanggang kahabagan at kalwalatian ng siyang sumaamin. Salamat po, Ama Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan lamang po ng aming Pasko Kristo. Amen. Amen. God bless you and God keeps you always. Amen.